Kumusta mga Lods? Welcome back sa ating channel. Sa pagpapatuloy ng ating adventure, sa videong ito, itatampok natin ang mga hidden gem campsite sa Cavite na may preskong ilog na pwedeng ninyong mapagliguan at higit sa lahat, swak na swak sa budget. Kung naghahanap kayo ng susunod na outdoor escape kasama ang pamilya o tropa, tara na at samahan ninyo ako sa ating paglalakbay dito sa Cavite. Ano, tara? Ating yakapin at mahalin dito sa Philippine Travel TV, ating matutuklasan mga natatanging lugar na dapat ipagmalaki sa mundo. Bawat kabanata, ngiti ang bubungad sa daan, masayang paglalakbay kasama ang bawat Pilipino. Ang una nating destinasyon, ang Alfonso Cavite. 3 hanggang 4 na oras lang mula sa Metro Manila. Depende sa traffic, mararating mo ang nakatagong hiyas ng bayang ito. Kung gagamit kayo ng Waze o Google Maps, mag-iingat lang mga Lods. Baka idaan kayo sa maling ruta. Sa karanasan ko kasi, sa ibang daan ako itinuro. Siguraduhin dadaan kayo sa Marahan Alfonso Road at kumanan sa Quintin Gumiit Road. Dire-diretso lang hanggang sa makita ninyo ang maliit na signage ng Bamboo and Fern Campsite. Pagpasok ninyo, medyo rough road pa ang kalsada, kaya baka mag-alangan kayo. Pero huwag kayong matakot, ituloy nyo lang dahil napakaganda na naghihintay sa loob. Mura lang dito mga Lods. Ang overnight camping nila ay 85 pesos lang per head. 10 pitching naman, 150 pesos lang. Meron ding sari-sari store sa loob para sa mga basic goods kung may nakalimutan kayong dalhin. Mula naman sa camping ground, bababa tayo sa mismong ilog. Medyo matarik ang daanan, pero safe naman dahil sementado ang hagdan at may mga hawakan. At pagdating sa ibaba, boom! Bubungad sa inyo ang napakalinaw na ilog. Sa sobrang linaw, kitang-kita mo na nga ang ilalim nito. Pero paalala lang mga Lods, lalo na sa mga hindi marunong lumangoy, mag-iingat lang dahil may kalaliman ang ilang parte ng ilog, lalo na sa bandang gitna. Bukas nga pala ang paliguan nila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lang. Meron din dito mga cottages na pwede ninyong arkilahin na naglalaro sa 300 to 600 pesos. May mga kubo rin sila for overnight stay mula 600 hanggang 1,500 pesos. Take note din mga Lods, solar power lang ang gamit dito at walang regular electricity. Mainam na magdala kayo ng inyong mga power bank o portable power stations. Pero kung wala naman, pwede rin kayong umarkila sa kanila. Saka, huwag din kayong mabibigla sa mga aso sa paligid. Mababait naman sila, hanggang taho lang mga Lods. Pero, para sa inyong safety, iwasan na lang sila at huwag hahawakan o gagalawin. Sumunod naman, mula sa Bamboo and Fern, biyahe naman tayo ng mahigit kumulang 30 minutes papuntang Barangay Tabora sa General Emilio Aguinaldo o Baylen, Cavite. Dito matatagpuan ang napakasikat na Tala River Park. Dinarayo talaga ito ng karamihan dahil bukod sa malawak ang paliguan, napaka-affordable pa ng singil. Akalain mo ba naman na 20 pesos lang per head ang entrance dito? Tapos ang cottages, below 1,000 pesos lang at pasok kahit sa malalaking grupo o pamilya. Meron din dito mga parking space at para sa aking sasakyan, 30 pesos lang ang parking fee. Kung naghahanap kayo ng spot para mag-pitch ng tent, sa mismong parking area ay nag-offer sila ng tent pitching. Kaya pwede na kayong mag-overnight stay dito. At dahil nga pampublikong paliguan ito, expect nyo na ang medyo maraming tao, lalo na kapag weekends at peak hours. Pero napakasaya ng buhay na vibe dito. Matapos naman sa Tala River Park, napakalapit lang mula rito ang isang pampublikong paliguan na karugtong din ng parehong ilog, ang sikat na Timbogan River. Ang entrance fee dito, libre lang mga Lods. Tapos ang cottages nila naglalaro sa 500 hanggang 700 pesos lang. Depende sa napili ninyong pwesto. May mga pay parking area din sa paligid. At kapag napuno na, ang iba ay nagpapark nga lang sa gilid ng kalsada. Pero park at your own risk lang tayo rito mga Lods. Maaring magasgasan ng inyong mga sasakyan. Ang natatangi rito, pati sa kalsada ay nag-overflow ang tubig nito. Kaya madalas napupwestuhan din ng mga tao ito para maligo, pero mag-iingat lang palagi lalo na kapag may mga dumadaang sasakyan. Kumpleto rin ng mga amenities dito sa paligid. Maraming kainan at sari-sari store, meron din KTV o videoke rentals at yes, meron ding piso wifi para sa mga gustong mag-my day agad. 10 minutes lang mula sa Timbogan River,
pupuntahan naman natin ang isa sa pinakabago at pinaka-aesthetic na tambayan dito, ang Sapa Camp and Cafe. Kung gusto ninyo ng mas tahimik at eksklusibong vibe, perfect spot ito. Controlled at limited lang ang pinapapasok nilang campers bawat araw para maiwasan ang overcrowding. Sa ganitong paraan, talagang mararamdaman mo ang total relaxation at nature vibe ng lugar. Best for moto campers at car campers dahil pwedeng-pwedeng ipasok ang inyong mga sasakyan hanggang sa mismong camping area. Maraming lilim ng puno at napaagandang ilog na aesthetic. Panalong-panalo para sa inyong mga photo and video shoots. Ang overnight stay fee naman dito ay 250 pesos per head at ang parking para sa motor ay 100 pesos lang. Meron ding maliit na cafe o tindahan para sa inyong food and beverage needs. Pero paalala lang mga lods ha, strictly prior booking lang sila. Kailangan ninyong magpa-reserve online at magbayad ng 500 pesos booking fee na ibabawas din naman sa inyong kabuuang bill pagdating doon. Matapos ang ating paglalakbay sa Baylen, diretso naman tayo sa bayan ng Indang, Cavite. Unang hinto natin dito ay ang tanyag na St. Anthony Falls. Tampok dito ang mababang talon na paboritong pwesto ng mga mahilig mag-cliff diving o lumukso sa tubig. Entrance fee dito ay 50 pesos plus 25 pesos naman for environmental fee. Tapos sa mga cottages naman, below 1,000 pesos ay kasya na ang buong pamilya o tropa mo. Kung gusto mo naman mag-overnight stay ay pwede rin dito. May mga kainan at parking area sa loob pero paalala lang, dahil mabilis itong mapuno, lalo na kapag holiday o weekend, mas magandang agahan ninyo ang pagpunta rito. At para sa ating huling destinasyon, ang hidden camps ng Indang. Makitid lang ang daanan papasok kaya hindi mo aakalain na may ganito kagandang lugar at tahimik na campsite. May iba't ibang accommodation options dito para sa lahat ng uri ng budget. May glamping sites para sa mga gusto mag-relax. Meron din naman silang traditional pitching areas para sa mga may sariling tent. May mga kubo, tables and chairs na pwedeng arkilahin sa mababang halaga. Ang entrance fee dito ay 100 pesos lang at ang cottages naman ay below 1,000 pesos lang din. Napaka-affordable para sa mga malalaking grupo. Tapos meron din kainan sa loob kaya zero hassle sa pagkain. Kaya kung naghahanap kayo ng malapit, presko at budget-friendly na lugar sa Cavite para mag-recharge kasama ang tropa, pamilya o kahit solo traveler ka pa, ay highly recommended ang mga spots na ito. Ano mga lods? Alin sa mga ito ang i-include nyo sa inyong susunod na itinerary? I-comment nyo na lang dyan sa ibaba mga lods. So paano? Hanggang sa susunod nating adventure. Sama na sa mga susunod na biyahe ko. Ako po si Rafi Rodriguez para sa Philippine Travel TV. Tandaan, ang buhay ay isang malaking paglalakbay. Kaya huwag tayong matakot na harapin ang panibagong adventure dahil God is within you. Ano? Tara? Dito sa bansang Pilipinas, bawat sandali puno ng ngiti. Samahan niyo kami sa masaya